Can I face this? Can I make it? I feel faithless. So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Motorstar Baliwag branch para sa update natin dito sa motor na to. Ano nga ba to? Ito yung Easy Ride 150Q na bagong kulay na carb type. So umpisa na natin yung vlog ngayong araw na to. Ayos na ayos siya. I wanna be the greatest, so I will chase it. I will be Yeah. courageous. Waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind off what I'm going through. But I don't know where to start, what's the first move? So yun, nandito tayo ngayon ulit sa may Motorstar Baliwag branch. Na-miss kong magpunta sa mga branch, no? Kasi last time puro FKM tayo. Pero yun nga, update para dito sa Motorstar Baliwag branch. Meron silang promo ngayon, bare months sale. Ayan, nabubulol pa ako. So ayun nga, pre 3 years LTO registration tayo rito. Ito yung mga scooter nila. So meron tayong 150cl. Para sa down payment niya is 4.6. Tapos pwede nyo makuha ng 85 per day. Ayan, Easy Ride 150N 5.1 yung ating down payment, 100 per day. Siguro naman di naman bigat sa inyo yan, no? So para naman sa Easy Ride 150Q 5.2 yung ating down payment, 103 pesos per day. Tapos sa FI naman 6,675 yung down payment, 112 per day. Ayan, ito yung kanilang promo ngayon. So dito sa sa loob, mayroon tayo rito mga Star X. Yeah, 175, 155, ito 175 to. Ito 155, ito 155, tapos 150Q. Tsaka halos karamihan dito is 150Q. Tulad nitong kulay blue, itong kulay black, tapos Easy Ride 150N. Meron tayong Q dito. So, update sa Q. Meron tayong bagong kulay ng Q. Ito, meron din kulay red dito. Ayan, tapos 150cl kulay blue, kulay black na 150Q. Tapos dito sa likod, meron tayong FI kulay red, FI din na white, kulay black. Tapos yung Explorer 250 version 2. Yan, doon sa likod meron tayong 150N, Nicest, tapos Star X125. Ayan, ano sa likod, ayun. Pero yun nga, update nga pala, meron tayo ritong bagong kulay. Compare doon sa FI, meron din tayong lumabas na carb type na ganitong kulay. Yung kulay blue na matte finish. Napakaganda oh. Meron na akong nakikita nito. Napakadami kong nakikita at nakakasalubong, nakakasabay sa daan na Easy Ride 150Q. So talagang ito yung isa sa mga mabenta ni Motorstar ngayong 2023. Ayan. So kahit sabihin natin carb type to, maangas talaga yung datingan nito. Grabe to, no? Pero kapag may nakasakay na, pero ang feeling ko, ang liit niya. Tapos sinisipat ko pa siya. Kasi ganito yung itsura niya kapag nakakasabay mo. Ganyan. Tapos pag may nakasakay na, mukha siyang maliit. Nagiging siya, lalo na kapag malaking tao yung kasabay or nakasakay. So yun na nga, tingnan natin, ikutan natin para at least dun sa mga gustong kumuha nito, walk around pa rin natin para dun sa mga bago. At saka i-clear natin yung fuel tank nito. Umpisa na natin. Ayan, meron tayo ritong windshield or windscreen. Medyo mataas siya. Mataas ng konti. Ayan, so yung mga ganito, yung wind flow natin dito is rekta sa ating helmet. Ayan, maganda naman yung mga ginamit na bolts dito. Naka-Allen bolts tayo rito. Yung ilaw nito, halos lahat ay LED na. Park light, headlight, napaka-futuristic talaga ng datingan nung kanyang headlight or yung pinakamukha niya talaga. And then kagandahan, meron tayo rito parang carbon fiber finish, may mga sharp design din tayo rito, yung signal light dito sa part na to. And then bulky din tingnan yung ating front fender. Ayan, so flexible din yan kahit sabihin natin bulky yan. Tapos medyo maliit lang or maiksi lang yung ating extension dito. Naka-telescopic fork. At yung size dito 130/60 by 13. So tubeless na rin yan. At Yuan Ching yung ating brand. Naka
Single disc brake tayo rito. Wala siyang ABS. Ito ay speedometer sensor. Meron tayo rito ang single pot caliper. At sa likod, naka-open area siya or open part doon. Medyo mahirap siyang linisan talaga. Sa extension ng paa, nandun pa rin yung komportable, yung chill ride natin dito. And yung ating ground clearance, hindi siya tatama sa mga humps. So dito meron tayong decal na kulay gold. Meron tayong decals dito, tapos meron tayong sport na makikita. Ayan, tapos kulay gold. And dito rin meron tayong Motorstar. And then meron tayo rito ang kulay gray and kulay gold. Hanggang dito sa may side. And then yung ating Easy Ride 150Q. Ayan. So dito sana naging emblem to, no? Mas okay siya sa akin. Mas ano ko siya, mas prepare ko siya. Mas elegante siyang tingnan or mas premium siya kung naka-emblem tong Easy Ride. Baka naman Motorstar, 'di ba? Ma-appreciate mo talaga yung mga ganito. Lalo na yung part na to, yung scratch resistance to 'di ba? Dito sa part na to, yung ating foot pegs, maganda rin yung alloy na ginamit dito. Kulay gray, meron siyang mga glitter effect dito. And yung ating fuel tank, madali nga lang din pala siyang buksan. Napaka-smooth lang din. Ayan, pindutin nyo lang. And then, naman siya, responsive naman agad yung ating fuel tank dito. Yan. So, ulitin natin. Yan, click. Oh, 'di ba? So medyo malalim din siya, tsaka hindi tayo mag-worry dito na mapapasukan siya ng tubig or ng ulan. Okay? So sa ating handlebar na naka-upright position pa rin naman tayo rito. So comment nyo na lang sa baba kung ano yung mapapansin nyo na iba. Okay? Para at least kung hindi ko masabi, sa comment section mabasa ng iba. Fully digital na tayo rito. Meron tayong Trip A or Select and Mode dito. Okay, yung dashboard niya, maganda rin to. Nandito naman sa part na to is parang carbon fiber finish. Yung texture dito, medyo kakaiba lang talaga. So sa mga switches niya, hindi nagpapahuli si Motorstar. Pagdating sa mga switches, okay, mukha din siyang premium tingnan. Maganda rin yung quality ng plastic na ginamit dito. So dito sa switches niya, meron tayong kill switch, on and off ng ating park light, headlight, and electric starter. Lever natin dito, maganda rin yung finish. Ayan, yung grip natin makapit din siya. So sa throttle, mababaw din. Dito sa side, same lang din naman yung ating lever. Dito meron tayong flasher. Ayan, may flasher tayo rito. Tapos high and low, signal light, and busina. Sa ignition key niya, so disusi pa rin naman to. So sana magkaroon ng keyless si Easy Ride 150 Fi, no? Ang ano lang talaga sa keyless, kailangan maintain nyo yung battery niya. Kasi once na naubusan ng battery yung ating remote, hindi nyo na siya may start. Kailangan nyo palitan agad yung battery niya. Pero pwede nyo naman i-kickstart kung merong kickstart. Okay? So yan, meron tong ilaw, yung ating ignition key, ito yung fuel, ito yung seat. So napaka-smooth lang din niya. Wala tayong problema dyan sa mga wire dito para sa press dito kasi mayroong cord yan, no? Hindi lang basta-basta yan, no? Mayroong cord yan katulad nung sa motor natin. Ayan. So yun nga, meron tayong side pocket, malalim din yung part dito, and then meron tayong USB port dito, tsaka malalim yung ating side pocket dito. Maganda rin yung upuan nito. Meron din siyang hydraulic seat, ganyan. Pero hanggang dito lang siya, hindi na siya na-extend. Yan. Pero sana merong extension, 'di ba? Para at least hindi tayo mahirapan na kumuha or maglagay ng gamit. Medyo sana naka 90 degrees siya. Yun na nga, para sa kanyang leather. Ayan yung leather niya. Maganda rin yung leather na ginamit dito. Yung foam, sobrang lambot ng foam na ito. Mula OBR, ayan o, hanggang dito sa ating rider. Napakaganda ng foam na ginamit. Sobrang lambot. Sakyan natin yan para dun sa mga 5 to na kagaya ko. So meron tayo rito ang helmet hook. Ayos to, meron silang nilagay dito na helmet hook. Dahil sa motor natin wala. Meron dito, dalawa naman yan. And then compartment. So dito sa part na to, kung mag-a-adjust kayo ng carb, yan, o-open nyo lang yan. And then yung ating grab bar, glossy finish. Meron siyang parang glitter effect din dito. Tsaka isang assembly lang siya. Ayan yung kanyang bolts. Ito ay air-cooled pa rin naman. Tapos dito sa part na to, mas maganda sana kung meron pa siyang cover. Lalagyan ko siya ng cover para at least dagdag pogi points dito.
meron tayo ritong tire hugger. So, dito sa part na to, pansin natin is malaki yung clearance niya. Hindi sasayad yung gulong dito sa tire hugger. So, yung iba kasi parang sumasayad. Hindi ako sure kung dun sa iba. Pero ito, mataas na yung clearance niya. Oh. Then, meron siyang metal dito na sumusuporta dito para hindi siya maalog. Ayan. Pero flexible yan. Ganda ng plastic na ginamit dito. So, naka-dual shock tayo rito. Hindi siya adjustable. And, yung ating exhaust ay stylish yung kanyang exhaust cover. Meron tayong parang carbon fiber finish dito. So, dito naman ay naka-mugs din tayo. Naka-disc brake din tayo rito or single disc brake. Ang ating size dito sa likod ay same lang din dun sa harap. 130/60 by 13. So, tubeless na rin yan. Tapos, naka-single pot caliper din tayo rito. Sa taillight natin dito is stylish talaga. Medyo kakaiba lang talaga yung design para dito sa ating taillight. Ayan. So, LED na yan. Ito yung ating signal light. LED rin. Plate light meron tayo rito. Reflector, side by side. At malapad yung ating rear fender dito. At meron tayo dito reflector sa baba. Ayan. Sa panggilid, meron tayong kickstart. So, bulking tingnan yung ating panggilid dito. Tsaka stylish, no? Ganda, no? So, dito, sa ating side stand is wala tayong kill switch. Ayan. So, sakyan natin yung motorcycle para at least malaman natin kung abot ba ng 5'2" na kagaya ko. Ayos na ayos yan. Maybe I just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the trick. 100 different things, I mean one has gotta stick. But how exactly do I pick? If I'm good at it, like a really good fit, or maybe passion is it? Something I could do every day, never miss. Something that I love, that could feel like a gift. Forget about the money and just find what it is. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest, so I will chase it. So, ayan, bike check natin. Okay, side stand natin. Yun, no? So, kapag sinide stand natin, ganyang itsura niya. Okay lang, sakto lang yung ating side stand dito. So, try natin. 5'2" yung aking height. Ano nga ba itsura natin dito? Ayan. So, sobrang tingkayad, pero kayang-kaya nating i-manage. Magaan lang din yung motor. Kanyang turning radius, ayan. Malawak din siya, pero hindi siya tatama rito. Nasa pinakadulo na ako nung upuan. Okay? So, sa shock niya, sa harap, maganda yung play. Sa shock sa likod, maganda rin yung play. Ayan. Diba? So, siguro kailangan natin ng boots dito. Ayan. So, thank you nga pala dito sa ating jersey para sa premium gears tsaka sa cap ni Sark Moto. So, ayan na nga. Para doon sa mga gustong kumuha nito, pwede nyong gawin tong beginner bike. So, kung trip niyo ng 150cc agad, scooter, tapos relax yung ating position, chill lang, tapos maporma, tsaka head turner talaga yung datingan, pwede nyo to. At kung hindi naman kayo maselan, at kung gusto nyo ng low maintenance lang pagdating sa motorcycle na carb type, kasi sa carb type kasi madali lang din siyang i-maintain, linis lang ng carb, okay na. Compare sa FI, okay naman siya, matagal naman yung maintenance niya, pero medyo pricey kapag nasira yung FI. Yun lang naman yung pagkakaiba nila. Pero yun nga, maganda yung ginawa dito ni Motorstar. Naglabas din sila ng ganitong kulay katulad din sa FI. So yun na, puntahan nyo na lang dito sa may Motorstar Baliwag or sa Motorstar na malapit sa lugar nyo. Ayos na ayos siya. Oops, nga pala check natin kung okay ba siya i-center stand. Ayan, habol natin. Okay, kailangan tama lang yung ating pagkaka-center stand. Madali lang din siyang i-center. So yun nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. I wanna be the greatest, so I will chase it. I will be courageous.